Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. At sino ka naman? Mataray na usisa ni Samantha. Ang hinihintay nila ay isang naka-uniformeng driver at hindi isang lalaking parang nanggaling lang sa kung saan. Pero walang pasubaling gwapo ito sa kabila ng balat na kayumanggi. Nagtataka man ay napukaw nito ang interes niya. Mama, ako po ang mamaneho sa inyo. Nag-LBM po si Ma'am Conor. Anito, naisip niyang tila may lahi itong American Indian. Ako nga po pala si Gaba. Oh, wala ba nagsabi sa'yo na mag-uniform ka? Tanong naman ni Juday na halatang itinatago ang pagkakilig. Obvious na napansin din nito ang napansin niya. Hindi mo kasi pwede kaming ihatid ng ganyan ang tsura mo. Eh, kinamot ito ang ulo. Ma'am, sir pala. Hindi po magkasya sa akin damit ni Mang Kanor. Alam naman niyo mataba siya. Driver ka ba rito? Tanong muli ni Chloe habang matamang na pinagmamasdan ng lalaki. Ngayon lang kita nakita. Ma'am, hardinero po ninyo ako. Pero marunong din po akong maneho at meron din po akong lisensya. Nainis siya sa ideyang hardinero ang magmamaneho sa kanila. Kaya tinawag niya ang kawaksi at inusisa. Nalaman nga niya sa babae na hindi kaya magmaneho ni Mang Kanore dahil nasira ang tiyan nito sa kinaing gulay. Ang dalawa pa sa mga driver nila ay pinagmamaneho ang mga magulang niya. Kaya ang lalaking ito ang available. Unless magpasya sa Juday na ito na magmaneho. Nakakainis. Bakit ngayon pang kailangan si Ma'am Kanor? Pagbubusan niya. Oy, bawal magalit. Nakakapangit yan. Paalala sa kanya ni Juday. Ma'am, wag po kayong mag-alala. Kahit nga truck, kaya ko maneho eh. Walang problema sa akin. Nakapag-drive ka na ba ng limo? Mataray na tanong niya rito. Biglang dumilim ang anyo nito. Wala sa loob na napahawak siya sa braso ni Juday. Well, pahiramin na lang kita ng long sleeve at saka jacket Gaba. Sabi ni Juday at nilapitan ito. Wag lang ganyan ang suot mo dahil formal ang pupuntahan nating okasyon. Halika, sumama ka sa akin. Ibig na niya magmaktol habang hinihintay niya bumalik ang mga ito. Pero pinilit niya mag-relax. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong magkakaroon ng aberya kapag may importante siyang pupuntahan. Idagdag pang hindi lang naman ang sitwasyon ang kinaiinasan niya, kundi ang mayabang na asta ni Gaba. Look, what we got here! Excited na sabi ni Juday. Napalingon siya sa direksyon ng pinto. Muntik na niyang hindi makilala si Gaba. Nakasuot pa rin ito ng kupas na maong. Pero sa pagkakataong iyon ay napalitan na makintab na leather shoes. Ang kanina ay rubber shoes na suot nito. Ang puting long sleeve at black leather jacket na Armani na bubagay rito ay pag-aari ni Juday. Ang buhok nitong sinuklay papunta sa likod ay nangingintab sa jela. Parang lumabas mula sa pahina ng magazine ang lalaking nasa harap niya. Pero nang makita niya ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito, ay natiyak niyang ito pa rin ang antipatikong lalaki kanina. Okay, presentable na siya ngayon. Can we go now? Itinago niya ang interes na pinukaw sa kanya ni Gaba. Sino ba ito para pagtuunan niya ng pansin? Sakay na po kayo ni Miss Juday, Ma'am Samantha. Ubod ng galang na sabi ni Gaba nang buksan ang pinto ng limousine para sa kanila. Inismira niya ito at tiniyak niyang makikita iyon ng lalaki habang inilalayan siya ni Juday papasok sa limousine. Tiningnan niya ito na masama nang tangkain nitong hawakan siya sa braso kahit alam niyang nais lang nitong umalalay.
Alam mo ang sungit mo. Pabirong sabi ni Judaya na nakasakay na sila. Hindi ko alam na mayroon kang gwapong hardinero. Kumuha ito ng 2 kopeta at binuksan ng bote ng champagne na nakababad sa ice bucket. Nagsalin ito ng champagne at inabot sa kanya ang isa. O ito, pampakalma. Cheers! Pinagpingki nila ang mga kopeta bago ininom ang laman niyon. Huminga siya ng malalim na sumayad ang alak sa kanyang lalamunan. Bahagya siyang kumalma kahit naroon pa rin ang tensyon sa kanyang dibdib. Sa kanya ang gabing ito. Ngayon, ipapakilala sa alta syudad ang mga pabango at make-up na pinagawa pa niya sa New York, Paris at Milan. Nakataya roon ang pangalan niya at walang makakasira ng gabing iyon. Lalo pa kung isang kagaya lang ni Gaba. Lumipas ang ilang sandali. Nasilaw si Samantha sa sunod-sunod na kislap ng mga kamera. Mula pa nang sumayad ng mga paa nila ng Judaya sa nakalatag na red carpet. She was an instant celebrity. Lahat ay gusto magpakuha ng litrato kasama siya. Lahat ay gusto makausap ang babae nagmamayari ng kumpanyang ayon sa isang fashion guru ay kasing bongga at kasing ganda ng isang kilalang imported brand ang mga inilabas nilang produkto. Mahusay ang event organizer na kinomisyon ni Judaya para maging matagumpay ang gabing iyon. Everything was perfect. Mula sa setup ng stage hanggang sa kaliit-liit ang detalye. Naroon din ang beauty queen ng product endorser nila at talaga namang pinagkaguluhan ito. Nagsama-sama sa gabing iyon ang who's-who sa fashion industry, ang mga socialite, asawa ng mga espesyal na gobyerno at ang mga sikat na artista. Bumabaha ang champagne, hindi nauubusan ng pagkain ang buffet table. Sumasabay sa kasiyahan ng crowd ang masiglang tugtugin na pumapailang lang mula sa mga speaker. At nadoble ang kasiyahan niya nang makarating ang mga magulang niya sa kabila ng busy schedule ng mga ito. Nadismay lang siya na makitang kasama ng mga ito si Jericho, ang aroganting anak na isa sa mga may-ari na nangungunang airline company sa bansa. Ilang beses na niya nakaharap ito at tuwi na ay hindi niya nagugustuhan na kayabangan nito. Tila wala sa vocabulary ni Jericho ang salitang humble. Kung sa bagay, talaga namang may pagyayabang ito. Well, look at you, Samantha. Mukhang hindi naman ako lugi sa pagpayag kung mapangsawa ka. Sabi ni Jericho pagkatapos siyang hagurin ng tingin ng singkit nitong mga mata. Gwapo ito dahil Chinese mestizo ito. Pero ayaw niya sa lalaking maputi pa sa kanya. Iniwan sila sandali roon ng mga magulang niya nang makita ng mga ito ang mga kaibigan. Si Judaya ay abala sa pag-iistima sa ibang mga bisitang kadarating lang. Hey, are you listening? Untag ni Jericho na hinawakan pa ang braso niya. Napilitan siyang humarap dito. What did you say? Tanong niya. Dahil hindi niya sinakyan ang biro nito, she didn't have a clue. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ng papa mo? Ngumiti ito na nauwi sa malakas na halakhak nang makitang napakunot na siya. Ipinagkasundo nila tayo sa isa't isa. Mamamanhikan na kami sa inyo sa Linggo. Napamaang siya sa lalaki habang ina-absorb kung anong ibig nitong sabihin. Hanggang sa naunawaan niya iyon. Biro man iyon o hindi, ang sinasabing iyon ni Jericho ang sumira sa perpektong gabi niya. Lumipas ang mahabang sandali. How can you do this to me, Papa? Halos tumili sa galit sa Samantha pagkarinig sa sinabi ng ama niyang si Ricardo. Nasa din siya kaharap ang mga magulang. Ang bagyang pagkahilo niya dahil sa nainom na alak ay nakadagdag sa sakit ng ulo niya. Ang grand launching ng Samantha perfumes at cosmetic lines na pinaghandaan niya ng ilang buwan ay naging matagumpay. Pero sa halip na kasiyahan ang maramdaman niya dahil doon ay hayun siya at nagagalit, napoprostrate at nabibwisit sa buhay niya. Calm down, Samantha. Makinig ka muna sa papa mo. Mahinahong sabi ng mama niyang si Marie Claire. She was always soft-spoken. Nagalit na ito ay hindi pa rin malalaman ng tao
kung hindi ito kilala. Mula na magkaisip siya, ay nakalakhan na niyang sunod-suron ito sa lahat ng sasabihin ng papa niya. Kaya siguradong wala siyang maasahan kahit pahingin niya opinyon nito. Paano ako magiging mahinahon, mama, ha? Buong buhay ko nakataya rito. Paano akong papakasal sa lalaki na hindi ko mahal? That's again my principle. Natututuhan magmahal sa manda. It's just an emotion. At matalino ka. Magawan turuan ng isip mo ang puso mo. Darating din ang panahon na matatanggap at mamahalin mo si Jericho. Pagkasabi niyon, ay tumingin si Ricardo sa kanyang ina. Tumango ang huli na tila may pagkakaunawaan ng mga ito na nais sa pakahulugan ng papa niya. Dapat sinasabi niyo muna sa akin bago kayo pumasok sa isang kasunduan. Hindi ako isang bagay na pwede niyo ipamigay kung gusto ninyo. Anak ninyo ako, for God's sake. I know that. Kaya gusto kong tiyakin ang kinabukasan mo. I want you to marry well. That is so unbelievable, Papa. Ipinadyak niya mga paa niya para ipakita ang frustration. May sarili akong pag-iisip, Papa. I'm not dumb. Alam ko kung ano makakabuti para sa akin. Nevertheless, you're going to marry Jericho. Your union will seal our connection with the Dan family. We will benefit from this marriage. Maging ang kaapu-apuhan ko. At sinong hindi mamahalin ng ganitong buhay, ha? Matitiyak ko rin naman sa inyo na magiging maganda ang buhay na magiging mga anak ko kahit hindi niyo ibenta sa mga tan. Nanlulumong bulalas niya bago tinalikuran ng mga ito. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero kami pa rin ng mama mo masusunod sa bagay na ito sa manda. Sabi ni Ricardo. Mababa ka sa tono nito ang determinasyon. Tila hindi malang ito natinag sa ipinakita niyang pagtutol. You are going to marry Jericho. End of discussion. Pabalibag na isinara niya ang pinto. Sa unang pagkakataon ay nagpakita siya sa mga magulang niya ng paglaban. That's not going to happen, sabi niya sa sarili habang nagmamarcha pababa sa hagdan. Nagpapasalamat siya na abutan niyang nasa sala pa rin si Judaya at naghihintay. Nasabi na ni Rito ang problema bago pa sila umalis sa launching party kaya hindi siya nito iniwan. Nakita niya ang concern sa mukha nito na salubungin siya. Ano nangyari? Let's get out of here, Judaya. Bago pa ito makapag-usisa, ay hinilan niya ito palabas ng mansyon. Dire-diretso sila sa garahe kung saan naroon ang pulang Audi S5 convertible niya. Kinuha niya sa glove compartment ang susi niyon at pinasakay sa Judaya. Saan tayo pupunta? Tanong nito sa kanya nang buhay na niya ang makina ng kotse. Kahit saan, huwag lang dito. Sabi niya na nasa labis sa samaan loob ay nais lang lumayo roon. Ayaw niya makita ang papa niya. Alam niyang ito lang ang may ideyang ipagkasundo siya kay Jericho. Walang ibang alam ang kanyang ina kundi ang sumang-ayon. Ilalabas sa sana niya ang kotse sa garahe nang humabol si Gab sa kanila, dala mga damit at sapatos na ipinaram dito ni Juday kanina. Ang kaibigan naman niya ay tila naharoyo sa lalaki at sa tingin niya ay bigla ito naging interesado. Get in the car, sabi niya kay Gab. Wala siyang pasensya na patapusin pa sa pag-uusap ang mga ito. Sakay, bulalas niya na makitang natigilan nito. Hindi pa yata marunong umintindi ng English OMG. Bulong niya sa isip. Sakay, sabi ni Juday bagamat nasa tono ang pag-aalinlangan kung talagang nais niyang sumakay roon ng lalaki. Sakay na Gab. Napakabot ito sa ulo. Ma'am, baka hanapin ako ni Ma'am Nati. Anito, na ang tinutukoy ay ang mayordomang namamahala sa bayanan ng mga Rodriguez. I don't care, basta sinabi kong sumakay ka, sumakay ka. Sino bang amo mo rito? Nandidilat na sabi niya kay Gaba. Nakahanap siya ng taong mapagdidiskatahan niya ng galit niya. Malas lang nito. Sige na Gaba, sumakay ka na. Himok na Judaya.
Alam niyang ayaw na nitong madadagan pa ang inis at galit niya. Napipilitan man ay sumunod na rin si Gaba. Mabilis na inilabas sa garahe ang kotse na makasakay ito. Ilang sandali pa at umaangil na ang gulong ng Audi palabas ng driveway. Napakamot pa sa ulo ang gwardya sa gate nang sigawan niya ito dahil sa mabagal na pagbubukas niyon para sa kanila. Hindi niya namalayan na pinagmamasdan siya ni Gab mula sa rearview mirror. Nakatuon ang atensyon niya sa manibela habang ninanais na makalayo ng mansyon. Tahimik lang si Juday na nakaupo sa tabi niya. Walang imik ang dalawa habang mabilis na binabagtas ng kotse ang kahabaan ng highway. Pumapalo ang speedometer sa 80-90 takbo. Nag-overtake siya sa mga sasakyang babagal-bagal. Dinala sila ng galit niya sa Antipolo, sa lugar kung saan natatanaw nila ang buong Kamaynilaan. Gordyado ang lugar dahil pag-aari iyon ng real estate company kung saan stockholder ang papa niya, kaya ligtas sila roon. Inihinto niya ang kotse sa tabi ng isang puno at hinayaan niyang buhay ang headlights na yun. This is supposed to be a perfect night, right, Juday? Pagsisimula niya ng makailang shot ng brandy na ipinabili niya kay Juday sa convenience store na nadaanan nila kanina. Nilaro-laro niya ng kamay niya ang plastic cup na may lamang alak at yelo. Nakaupo silang dalawa ni Juday sa ibabaw ng back compartment habang si Gab ay nakatayo sa di kalayuan na tila sinusurvey ang lugar. Napilit ni Juday na uminom ng 3 lagok ang lalaki, pero pagkatapos niyon ay lumayo na ito. Pero sa gabi ding ito, nalaman ko na pinagkasundo na ako ni Papa kay Jericho. Sa lalaking iyon nakasimputi ng harina, ni hindi man lang sinabi sa akin. Pinalaki ba nila ako para ibenta sa mga taong inakala nilang makakatulong para lalo lumago ang negosyo nila? Eh di sana nag-anak sila ng 100 para marami kami. Nangingipos po siya at malinaw na mababakas iyon sa tinig niya. Tinabla na siya ng alak na ininom niya. Kaya matabil na siya at malakas na rin ang boses. Nakita niyang napatingin si Gab sa direksyon nila. Obvious na narinig nito ang mga sinasabi niya kay Juday. Tao ako, Juday, hindi ako bagay. I'm not going to marry that arrogant man. Ngayon pa lang ay tiyak ko nang hindi ako magiging masaya sa kanya. Do you understand what I'm saying? Oo naman, girl. Hindi naman talaga tama ang gusto mangyari na Tito Ricardo. My goodness. We are in the modern world. 21st century na. Hindi na uso ang marriage of convenience. Lalo na ipagkasundo ng mga magulang ang mga anak nila. Exactly. Muli niyang ininom ang laman ng baso. Napasinok siya. Natawa siya sa kanyang sarili. Ikaw, magugustuhan mo ba si Jericho? Ay, hindi siguro no. Hindi ko siya type eh. Ang tipo niya ang gusto ko. Inginuso ni Juday si Gaba. Nakita mo na mabihisan? Gwapo di ba? I can give him a makeover. At hindi na iisipin ng mga kakilala natin na isa lamang siyang hamak na hardinero ninyo. May gusto ka sa hardinerong yan? Inismera niya ito. But come to think of it, gwapo naman talaga ito ng mabihisan. You are not of the same level. Alam mong walang level-level pagdating sa pag-ibig. Hindi ako nanguhusga ng tao. Wala akong pakialam kapag minahal ko siya. Paliwanag ni Judaya. Mahal mo na? Agad-agad? Tinawanan niya ito. Nakita niyang napasimangot si Judaya. Sa tingin mo ba papatol sa isang kagaya ko si Gaba? Eh bugbugin pa ko niyan no? Crush ko lang siya. Pero hindi ako nag-iilusyon. Sa tingin ko nga mas bagay kayo eh. Isang maganda at isang gwapo. O di ba? Juday, that's impossible. Hindi ako magkakagusto sa kanya no. Isa siyang hardinero. Hindi maaring tumapat sa isang herdera ang isang hardinero no. Malakas ang tawang pinakawalan niya. Pagkatapos ng sinabi, nakita niyang nakatingin pa rin sa kanila si Gaba. Pero bahagi na lang bumanag ang liwanag sa mukha nito. Kaya hindi niya alam kung ano nag-reaction nito. Sino bang may pakialam? Wala siyang pakialam. Ano man ang isipin nito sa sinabi niya. Ang alam lang niya ay galit siya sa papa niya.
at wala siyang panahong isipin ang damdamin ng iba. Lumipas ang ilang sandali. Marami ka na nainom, Samantha, tama na yan. Pinigilan ni Samantha ang kamay ni Judaya nang kunin nito ang bote ng alak mula sa kanya. Napangalahati na nila iyon at alam din niyang lasing na siya pero gusto pa niyang uminom. Hindi niya gustong tumigil hanggat hindi siya sumusuray. Hindi pa ako lasing, Judaya. Look! Sinubukan niyang lumakad na parang isang fashion model. Pero nagtaka siya kung bakit umi-X na ang mga paa niya. Sa pag-ikot niya pabalik ay nahilo siya at nawala ng balanse. Agad naman nakalapit sa kanya si Gaba at inilalayan siya. Tama na yan, Samantha, lasing ka na. Sa pagkakataong iyon ay nagtagumpay si Juday na agawin sa kanya ang bote ng brandy. Umuwi na tayo. It's almost 3 in the morning, halika na. Anito, tuluyan na bumigay ang mga tuhod niya. Buhatin mo na siya, Gaba. Ikaw na magmaneho, lasing na rin kasi ako hindi ko na kaya. Narinig niya ang mga sinabi ni Judaya at kasunod niyon ay binuhat siya ni Gaba. Binuhat siya ng mga bisig nito and on instinct ay napayapo siya sa leeg nito para huwag siyang mahulog. Gusto niyang tumutol pero walang lumabas sa bibig niya kundi isang mahinang ungol na pagpoprotesta. Nasa tapat ng leeg nito ang mukha niya at naamoy niya ang panlalaking pabango nito. Nagulat siya na nagustuhan niya iyon. Nagtaka siya kung bakit ang isang hardinero ay amoy mayaman. Namalayan niya ang sarili na inaamoy ang leeg ni Gaba. Binata pa ito ayon sa pag-uusisa ni Juday kanina at wala raw nobya. Pero totoo kaya iyon? Ang ilang mga lalaki kasi ay itinatatuwa ang tunay na estado ng relasyon kapag hinihingi na ng pagkakataon. Buhat-buhat siya ni Gab na para bang nagbubuhat lang ito ng isang kahon ng tinapay. Hindi man lang niya maramdamang nahihirapan ito. In fact, tila siya ito nakarga siya. Pero wala siyang naramdamang pananamantala mula sa binata. Ang naramdaman niya ay katiwasayan at kaligtasan habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Nadismaya pa siya nang ibaba na siya ni Gaba sa unahang upuan ng kotse. Tinawanan niya ang sarili na kani-kanina lang ay nilalait niya ito. Pero ngayon ay heto siya at halos ayaw nang bumitaw. Talaga nga yatang lasing na siya. Pinigil niya pag nanais na yakapin ito nang dumakwang ito at isuot sa kanya ang seatbelt niya. Alam niyang nahulaan ni Gaba ang nasa isip niya na magtama ang kanilang mga mata. Napabuntong hininga ito. Mababakas sa anyo nito ang paghihirap ng kalooban na batid niya kung anong dahilan. At natutuwa siyang ganun din ang epekto niya rito. Gusto niyang akitin ang lalaki. Kinagat niya ang ibabang labi niya at pinupungay ang mga mata. Walang tunog ang halakhak nang mawala sa lalamunan niya nang makitang napatitig ito sa mga labi niyang nag-aanyaya. Si Judaya ang nagdesisyon na nasa kondo na nito magpaumagas sa Samantha at pagkahatid ni Gab sa kanila roon ay iuwi nila ng binata ang kotse sa mansyon. Pero nagbago ang isip ni Samantha nang nasa parking area sila ng condominium building. Sinabi niya kay Juday na uuwi siya. Gusto niya makita ng mga magulang niyang lasing siya at wala sa sarili. Unang pagkakataon na makikita siya ng mga ito sa ganong kalagayan. Ako na po ang bahala sa kanya, Ma'am Juday, sabi ni Gaba. Nag-aalala ako na baka pati ikaw madamay. Ano ay pag-aalala mo? May ginawa bang masama si Gaba? Tanong niya sa kaibigan. Sa layo ng biyahe nila ay hindi pa rin siya nahimasmasan. Pero bahagya nang nawawala ang pagkahilo niya. Mas mapapahamak siya kung iuwi niya ang kotse na hindi ako kasama, no? O siya, sige na. Ikaw na ang bahala. Tawagan mo ako bukas sa pagising mo. Hinalikan siya nito sa pisngi at kumaway pa ito habang minamanoobra ni Gab ang kotse pababa sa building. Baka po gusto niyo muna magkape, Ma'am Samantha. Narinig niya ang sinabi ni Gab.
habang tinatahak nila ang pauwi sa kanila. Normal lang ang bilis ng takbo ng kotse at kakaunti pala ang mga sasakyang kasabayan nila ng mga oras na iyon. Pasado 4:00 pala ng umaga sa suot niyang relo. "Just drive me home," sabi niya habang nanlulumon nakaupo sa front seat. Nangingipuspo siya sa maaaring kahinatnan ng buhay niya kapag pumayag siyang magpakasal kay Jericho. Sigurado siyang isang miserableng buhay iyon. Kilala sa pagiging playboy si Jericho at hindi maaaring pag-ibig ang dahilan kaya pumayag ito sa gusto ng mga magulang niya. It was all business. Nang nasa loob na sila ng subdivision at natatanaw na nila ang mansyon, sa kasunod na kanto, nang utusan niya si Gab na ihinto sandali ang sasakyan. Napakaringal ang dalawang palapag na tahanan niya na pinagliliwanag ng mga ilaw. Poor little rich girl. Iyon na siya ngayon. Buong buhay niya ay ibinigay ng mga magulang niya sa kanya ang lahat ng materyal na bagay to the extent na maging ang mga bagay na hindi niya kailangan ay pinagkaloob rin. Pero kapalit ba ng lahat ng mga iyon ay ang kalayaan niyang hinihingi ng mga ito sa kanya. Pakiramdam ko, napakamiserable ko. Nagiinit ang mga sulok ng mga mata na sabi niya. Maya-maya pa ay pumatak na ang mga luha niya. Ibig niyang humagulgol. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng panlulumo. Kung maaari lang na huwag na siyang bumalik doon. Kung may maitutulong lang sana ako ma'am sa problema ninyo, sabi ni Gaba. Nasa tinig nito ang simpatya. Pero isa lamang po akong hamak na hardinero. Pumatlang ang katahimikan sa pagitan nila. Sabihin mo nga sa akin, Gaba. Tama bang pakialaman nila ang buhay ko? Tanong niya kapag kuwan. Tama ba pangunahan nila ako na kung sino ang gusto ko mapangasawa? Na hindi ko gusto si Jericho na yun eh. Wala pong maaaring magdikta sa inyo kung sino maaari niyong makasama habang buhay. Kayo dapat po ang magdesisyon yun at hindi sino pa man. Ang pag-ibig po ay kusang mong nararamdaman. Seryosong seryoso na sabi ni Gaba. Kahit naliliyos sa manta sa alak na nainom, ay naramdaman niya ang sinseridad ni Gaba sa mga sinabi nito. Para bang narinig niya nagsalita ang isang taong may katulad niyang pinagdaraanan. Napangiti siya kahit tiyak niyang nasa mga mata pa rin ang kalungkutan. Humanga siya sa sensibilidad nito. Bigla siya nakaramdam ng paggalang sa binatang kanina lang ay halos inalipusta niya. Tumangutango siya bilang pagsang-ayon na tama ang lahat ng mga sinabi nito. Hindi mo kailangan pakasal kung ayaw mo. Dagdag pa nito. Kahit itakwil nila ako. Tinawanan niya sinabi. Magagawa kaya iyon ng kanyang papa? Wala pong magulang na nagtatakwil sa mga anak nila. Anitong tila sarili sinabi iyon. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Ilang sandali pa silang kapwa na tahimik bago siya nagpasyang tumuloy na sila. Sinabi niya sa sariling ano man ang mangyari ay hindi siya papayag sa gusto mangyari ng mga magulang niya. Magpapakasal lang siya sa lalaking tinitibok ng puso niya at hindi si Jericho iyon. Nang buksan ng gwardya ang gate ng mansyon at ipasok ni Gab ang kotse, pakiramdam ni Samantha ay naging isang hawla ang dating masayang tahanan. At ang pananabik na lagi niya nararamdaman sa tuwing uuwi roon ay hindi na niya nararamdaman ngayon. Nakita ni Samantha ang nagmamadaling paglabas ng mga magulang niya sa pintuan ng mansyon bago pa ihinto ni Gab ang kotse sa tapat niyon. Nasa likuran ng mga ito ang striktong mayordoma nila na si Natty. Late purchase na ito pero mas bata itong tingnan kaysa sa tunay na edad nito. Lagi nakatumpok ang buhok nito sa itaas ng ulo at pantay na pantay ang bangs nito hanggang itaas sa mga kilay nito. Wala ito ibang koloreta sa mukha maliban sa pulbo at eyeliner. Maayos itong manamit at parang hindi nagugusot ang suot na itinapalda at blusang uniform nito.
Sinulya pa niya ang binata at nakita niya na ako nutang noon nito pero walang bakas na takot sa mukha nito. Saan ka nang galing Samantha? At bakit mo kasama ang lalaking yan? Galit na tanong ng papa niya pagkatapos siyang pigilan sa tangkang paghalik sa pisngi nito. Hindi na niya tinangkang humalik sa mama niya. Nagsimula magpaliwanag si Gab pero agad itong pinatigil ng papa niya. I'm not talking to you, young man. And why are you with my daughter, ha? In the first place? Bago pa nakasagot si Gab, ay bumaling na ang papa niya sa mayordoman si Nati. Pagsabihan mo ang tao mo, Nati. Dapat siyan lumagay sa kinalulugaran niya. Ipagpaumanhin po ninyo ako sa Ricardo, sabi ni Nati. Pagkatapos ibumaling kay Gab. Marami ka dapat ipaliwanag, Gab. Sumunod ka sa akin sa opisina. Sino makipag-usap sa isang empleyado sa opisina sa ganong oras na madaling araw? Wala siyang kasalanan dahil ako may gustong isama siya. Mataray na sabi niya sa papa niya nang wala na ang dalawa. Humakbang siya papasok sa bahay at nilampasan ng mga ito. Inaantok na ako. At pwede ba? Tapusin natin ang pag-uusap na ito. I'm still talking to you, young lady. Don't you walk out of me. Wala pa pintulog ng mama mo sa paghihintay sa'yo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kung saan ka nanggaling at bakit kasama mo ang hardinero natin. I don't want to answer your question. Pagkasabi niya iyon, ay dire-diretso na siyang pumanghik sa hagdan. Samantha, come back here! Nang gagaliiting sabi ng papa niya. Hayaan na muna natin siya, Ricardo. Narinig niyang mahinahon na sabi ng kanyang mama. I'm not through with you, Samantha. Kung inaakala mo maladaan mo ako sa pagre-rebelde mo, nagkakamali ka. Magpapakasal kay Jericho dahil yun ang gusto ko. I hate you, Papa. Patiling sabi niya nang huminto siya sa kalagitnaan ng hagdan at lingunin ng mga magulang. I hate you! Sabi niya sa malakas na tinig at pagkasabi niyon ay dumiretso siya sa silid. Kinabukasan, parang mabibiyak ang ulo ni Samantha nang magising siya ng alauna ng hapon. Palatandaan na may hangover siya. Ayaw pa nga sana niyang bumangon kung hindi lang siya nakaramdam ng panunubig. Paglabas niya ng banyo ay bumalik siya sa higaan habang nag-iisip kung paano lulusutan ang kinakaharap na sitwasyon. Parang lalong sasakit ang ulo niya sa muling pagbangon ng inis sa kanyang dibdib. Bakit ba nauso pa ang arranged marriage? Paano nagkaroon ng karapatan ng mga magulang na pakialaman ng buhay ng mga anak na kagaya niya? Kaakibat ba iyon ng katotohanan na ang mga magulang ang nagbibigay buhay sa kanilang mga anak? It's my choice to be born in this world. Sila magustuhan yun. Bulong niya. Hindi siya papakasal kay Jericho kahit anong mangyari. Hinagilap niya ang kanyang cellphone na nasa loob pa rin ng purse na dala niya sa launching party kagabi. Napakarami ng missed calls doon mula kay Judaya. Tinawagan niya ito. Naghihisterya ito mula sa kabilang linya. Calm down, okay? Kung nag-aalala ka, bakit hindi ka nalang pumunta rito? Sa palagi mo ba, hindi ko ginawa iyon, ha? Hindi mo ba nabasa ang text message ko? Ano? Ano nangyari? Hindi lang naman ako pinapasok ng gwardiya nyo at bilin daw ni Tito Ricardo na walang papapasukin na kaibigan mo, including me. Can you imagine that? Para nga nagdagdag din siya ng bodyguards dahil sa nakita kong mga lalaking nakaasul na pulong barong. That's insane. Kailan ka pa hindi pwedeng papasukin dito? Wait a minute. Inilagay niya sa hold ang tawag kay Judaya at kinausap sa intercom si Nati. Hindi siya makapaniwala nang kumpirmahan nitong hindi nga pinapasok ng gwardiya sa Judaya na magtungo roon. Sinusunod ko lang ang bili ng papa mo, Samantha, bago sila umalis kanina para dumalo sa isang kasalan. Yeah, right. Sa galit ay inihagis niya sa lapag ang intercom. Judaya! Tili niya ng balikan ng kaibigan sa kabilang linya. They can't do this to me. No. Lumipas ang ilang sandali.
Hinawi ni Samantha ang makapal na kortinang tumatakip sa bintana ng kwarto niya. Nakita niyang dalawang lalaki nakasuot ng asul na polo ang nakatayo malapit sa guardhouse. Talagang pinababantayan siya ng papa niya para masigurong hindi siya makakaalis ng bahay. Pero bakit pati si Judaya ay pinagbabawalan ng mga itong pumasok doon? Pasado 4:00 ng hapon. Kanina pa niya sinusubukan tawagan sa cellphone ang mama at papa niya. Pero hindi niya makontak ang mga ito. Dahil doon ay nadadagan ng galit niya. Pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya ng lahat. Pati si Nati ay hindi pinapansin ng mga reklamo niya. Makakaalis lang daw siya ng bahay pero sa isang kondisyon, sasamahan siya ng 2 bodyguard. Umalis siya mula sa pagkakasilip sa bintana at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto niya habang nag-iisip ng paraan kung papaano siya makakatakas doon. Nais siguruhin ng papa niya na mapapakasal siya kay Jericho. Kaya kasihadong ikukulong siya roon at gagawin ito. Mukhang hindi niya madadala sa pakiusap ang mga ito. Nalilito ang isip na bumaba siya para hanapin si Nati. Nang hindi niya ito makausap sa intercom, dinala siya ng mga paan niya sa garahe kung saan nakaparada ang Audi pero wala ang susi ng kotse sa taguan niya niyon. Talagang wala siyang pagkakataong lumabas ng bahay nang hindi nilalaman ni Nati. Kunin mo na ang huling sahod mo at umalis ka na. Nagtago siya sa likod ng kotse nang marinig niya ang tinig ni Nati mula sa loob ng maid's quarter. Sumilip siya at nakita niya ang kausap nito si Gaba. Nakasunod sa mga ito ang isang may edad na kawaksi, isa sa mga driver nila roon. Hindi naman yata kasalanan ni Gab yun, ma'am. Siya naman daw ang isinama ni Ma'am Samantha. Sabi ng may edad na lalaki na tila nais pang ipagtanggol si Gaba. Malinaw na sinasanti ni Nati ang binata. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ma'am Boyet. Nilinaw ko sa lahat ang patakaran ko sa bahay na ito. Ako ang napapaya sa mga amo natin. Pagkasabi niyon, ay mabilis nang iniwan ni Nati ang dalawa. Papaano na yan, Gaba? Huwag niyo po ang alalahanin, Ma'am Boyet. Panahon na rin siguro para umuwi ako sa atin. Noong 1 buwan pa akong pinapauwi ni Mama dahil may sakit daw po si Lolo Jose. Ay siya, sige. Inuutosan ako ni Ma'am Nati sa Timog. Idadaan natin sa terminal ng bus sa Cubao. Igayak mo na ang gamit mo. Hihintayin kita. Hinintay lang ni Samantha na makaalis ang dalawa. At mabilis na siya lumabas mula sa pinagtataguan niya. Umilaw sa isip niya ang isang ideya ng marinig ang usapan ng mga ito. Kapag nagtagumpay siya sa balak niya, ay wala na siya sa mansyon pag-uwi ng mga magulang niya. Patakbo siyang bumalik sa loob ng bahay at nagmamadaling pumahik sa kwarto niya. Mabilis siyang pumasok sa walk-in closet niya at sa pagkataranta ay hindi na niya malaman kung alin ang mga damit at gamit na kukunin niya. Iniligay niya sa isang Louis Vuitton bag ang lahat ng mga damit at gamit niya. Ang mga hindi na kumasya roon ay iniwan na lang niya nakasabog sa ibabaw ng kama niya. Pinalitan niya ng skinny jeans at oversized t-shirt ang suot niyang ternong silk panjama. Parang nahulaan niyang malayo-layo ang biyahe ni Gaba, kaya rubber shoes ang pinili niya para comfortable siya. Itinali niya mahabang buhok niya bago isunuot ang bull cap na regalo sa kanya ni Juday nang manood sila ng finals ng NBA ng last season. Dinampot niya ang cellphone at wallet niya at isiniksik iyon sa baga. Palabas na sana siya nang maisipan niyang ayusin ang mga unan na para nakahiga lang siya sa ibabaw ng kama at nakatalokbong ng kumot. Kapag sumilip doon si Nati, ay aakalaan nitong natutulog lang siya. Ilalak niya ang pinto ng kwarto paglabas niya upang hindi ito basta makapasok doon. To top it all, ay tinawagan niya ito sa intercom at sinabihan itong huwag siyang iistorbohin dahil matutulog siya. Nabababa lang siya kapag nagising at nagutom siya. Ilang sandali pa ay nasa garahe na siya at hinihintay kung alin sa mga sasakyan doon ang gagamitin ni Ma'am Boyet.
Nakakubli siya sa likuran ng Mercedes-Benz nang makita niyang binuksan ni Mang Boyet ang pinto sa kanan ng SUV at inilapag sa backseat ang maliit na crate na dala nito. Nang bumalik ito sa loob ng kusina, ay pasalisi siyang sumakay sa likod ng SUV. Isiniksik niya ang sarili sa ilalim ng upuan at nagpakakubli sa dalawang bag na dala niya. Sinuwerte siyang mayroong tarpaulin roon, kaya itinakip niya iyon sa mga bag sa paraang hindi na siya mapapansin kahit sumilip pa sa likod ang gwardya. Hindi nagtagal at nagbalik si Mang Boy at dala ang isang pangkrate. Kasama na nito si Gaba at narinig niya ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa sumakayan ng mga ito. Parang lalabas ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Sa tindi ng kaba niya, nagbuhay ni Mang Boyet ang makina ng SUV at minanaobra iyon palabas ng garahe nang walang bodyguard ng papa niya ang sumita o nag-check sa sakyan. Pero pigil pa rin niya ang hininga nang huminto ang SUV at binuksan ng gwardiya ng gate. Narinig niya ang mga yabag patungo sa likod ng sasakyan, kaya tiyak niyang sumilip pa ang isa sa mga gwardiya noon. Hinihintay niya bumukas ang hulihan ng SUV, pero hindi nangyari ang kinatatakutan niya. Sa halip ay narinig niya ang pagpasalamat ni Mang Boyet sa gwardiya, maging ang papapaalam ni Gab sa lalaking tinatawag ni Don Chip. Kasunod niyon ay tuloy-tuloy na lumabas ng gate ang SUV patungo sa kalayaan niya. Nadidinig ni Samantha ang usapan ni Mang Boyet at Gab, pero wala siyang maintindihan sa mga iyon dahil Ilocano ang ginagamit na dialect ng dalawa. Base sa tono ng pananalita ni Gab ay nahulaan niyang seryoso ang topic ng usapan. Kung ayaw mo pang bumalik sa Mountain Province, ay may mga kamag-anak pa naman ako rito sa Quezon City. Pwede kitang pakiusapan doon na makatuloy muna habang naghahanap ka ng ibang trabaho. Lihim na nagpapasalamat sa Samantha na magpatuloy ang kwentuhan ng dalawa sa Tagalog. Huwag naman ng Boyet. Kailangan ko na rin umuwi eh. Paano kung hindi pa rin nagbabago ang pasyon ng lolo Jose mo? Babalik ka ba sa Maynila? Bahala na ho. Baka naman nakapag-isip-isip na rin siya na sa halos 3 buwan na wala ako roon. Siya sige, ikaw na ang bahala. Basta tawagan mo lang ako kapag kailangan mo lang tulong ha. Alam mo rin kung saan ako hahanapin. Maganda na sana ang kalagayan mo sa mansyon kung hindi lang talaga maikpit si Nati. Mabuti na rin yun, Manong Boyet. Pasaway ang anak ng amo natin eh. Baka gumawa pa yun ng kalokohan eh. Padamay pa ako. Mabuti nang uwi nila ako sa atin. Na-spoil kasi ni Sir tsaka ni Ma'am yun. Pero maganda ano? Nilang ka pa ni Manong Boyet ng biro ang sinabi. Maganda ho ba yun? Baka pag binilad mo yun sa araw maganda po rin ang mga dalaga sa atin. Napasimangot sa Samantha sinabi ni Gaba at lalo siyang nainis na magtawanan pa ang mga ito. Tatandaan niya yun. Makakarinig ito sa kanya. Kung hindi lang siya mabubuking, ay sasabihin niyang makapal ang mukha nito. Tiyak na kasing kulay nito ang mga dalaga sa lugar kung saan ito nanggaling. Napaismid siya. Mas maganda pa ba sa kanya ang mga iyon? Happy trip na lang, Gab. Ikumusta mo na ako sa mama mo ha. Ganun na rin kay Don Jose. Marahil ay malapit na sila sa bus terminal. Kaya nasabi ni Mang Boyet iyon. Nagpapaalam na ang mga ito. Makakarating Manong Boyet. Kaya lang malalaman nilang tinutulungan niyo ako eh. Anitong kalakip ang biro sa huling sinabi. Wala na sa akin iyon. Tumawa si Gaba. Tiyak na pasalamatan kayo ni Mama. Tumawa rin si Manong Boyet sa sinabi ni Gaba. At tiyak na masasabon naman ako ng lolo mo. Naramdaman na nag-U-turn sa sakyan bago bumagal ang takbo niyon dahil sa mabigat na traffic. Doon nakitagab na ibababa sa terminal ng Victory Liner. Mahirap ang parking sa harapan eh. Puno na nagtitinda ang bangketa at may nanguhuli. Ani namang Boyet sa binata. Kaya natiyak niyang malapit na nga sila. Naghanda siya sa pagbaba na magpabagal uli si Mang Boyet.
Kailangan niya maging mabilis para hindi siya mapansin ng mga ito. Gabi na, pero maliwanag pa rin ang paligid dahil sa mga ilaw. Tinanggal niya ang tarpaulin at inihanda ang dalawang bag niya. Ingat na lang sa biyahe Gaba. Narinig niyang sabi ni Mang Numboyet kasabay ng paghinto ng sasakyan. Naramdaman niya may kinuhang binata mula sa lapag at maya-maya pa ay binuksan nito ang pinto. Salamat Manong Boyet, sabi nito. Bago tuloy ang bumaba, habang patuloy ang pakipag-usap sa mga edad driver. Sinamantala yun ni Samantha. Mabilis niyang binuksan ang pinto na sa likod ng SUV bago maliksing bumaba ng sasakyan. Hindi na niya nakuhang ibalik sa pagkakalapat na pinto dahil sa takot niyang makita siya ng dalawa. Eksakto namang padaan ng isang van kaya agad siyang nagpakubli roon. Mabagal lang ang takbo niyon kaya nakuha niyang sumabay. Narinig pa niyang nagtaka si Gaba nang mapansing bukas ang likod ng SUV. Nagtago siya sa gilid ng nakaparadang taxi at mula roon ay natanaw niyang tila may hinahanap sa paligid si Manong Boyet at Gaba. At nang walang makita o mas tamang sabihin na hindi siya nakita ay napakamot na ng ulo si Mang Boyet. Pagkatapos, muli nagpaalaman ang dalawa ay sumakay na si Manong Boyet sa SUV. Hinintay pa ni Gab na makalayo ang sakyan bago ito tumawid at pumasok sa terminal. Sa hindi mahalatang paraan ay sinundan niya ang binata. Nang huminto ito para bumili ng candy ay huminto rin siya. Nakita niyang lumingalinga ito sa paligid. Agad siyang tumalikod na mapadako ang tingin nito sa direksyon niya. Pero nagkamali siya sa ginawa dahil nang ibalik niya ang tingin dito ay wala na ito sa kinatatayuan kanina. Lalo pa siya nataranta ng isang grupo ng kabataan ang humarang sa daraanan niya. 3 bus na nakaparada sa terminal ang kasalukuyan nagpapasakay ng mga pasahero. Kaya hindi niya alam kung saan sa mga iyon sumakay si Gaba o kung sumakay na ba ito. Nagtanong siya sa konduktor kung ano sasakyan niya kapag pupunta siya sa Mountain Province. Sinabi nitong Santiago City at pagdating sa nasabing lugar ay sasakay ulit siya sa minibus na magdadala sa kanya sa pupuntahan niya. Pagkatapos ay magpasalamat sa lalaki, ay mabilis na niya tinignan ang mga karatula na nakalagay sa harapan ng 2 bus na nakaparada roon. Pangasinan, Villasis, ang karatula nakalagay sa unang bus at sa pangalawa naman ay Santiago Isabela. Iyon ang marahalang bus na sinakyan ni Gaba. Akit na siya sa bus nang mapatingin siya sa loob ng snack house na nasa kaliwa niya. Ganun na lang papasalamat niya nang makita roon si Gaba. Kumukuha ito ng kape sa vending machine. Pumasok siya sa tindahan. Pagkatapos niyang huminga ng malalim ay nagpasya siyang lapitan na ito. Excuse me. Bakit miss? Hindi na ituloy ni Gaba ang sasabihin nang iangat niya ang bahagya ang sombrero at makita nito kung sino siya. Ma'am Samantha? Anong ginagawa niyo rito? Nagpalingalinga ito na parabang hinahanap kung may kasama siya. Mag-isa lang ako. Sumakay ako sa likod ng SUV. Maikling paliwanag niya. Bumukas ang pagkakaunawa sa mukha nito sa sinabi niya. Kaya pala nagtaka ang mga ito nang makitang bukas ng hulihan ng SUV. Iyon marahil ang ibig nitong sabihin. Tumango siya upang kupermahin ang iniisip nito. Ano namang ginagawa niyo rito? Tanong nito. Sasama ako sa iyo. Walang pakundangan na sabi niya sa lalaki.